Mga kapatid, marami akong nakita na iba't ibang mga kapatiran, grupo, fraternities na nagpapahayag ng kanilang anti-corruption stance. Ito naman ay salita ko lang, pero sa lahat ng mga tumitindig, lumalabas, no? Ako naman, nasa bahay lang, nag-aalaga ako ng anak ko. Gusto ko man lumabas, gusto ko man mag-rally, hindi ko magawa. So, this is just an opinion. The only way na magkaroon ng chance yung bayan natin, alisin nyo si BBM and ipalit si Inday Sara. That's it. Itong sarsuela sa politika, itong circus, political circus, hindi ito magtatapos hanggat nakaupo si BBM. That's the real talk. And BBM made me look bad kasi kinampanya ko yan BBM Sara dati. Kasi pag mayroong evil na isang, sino ba kalaban ni BBM na matindi nung last election? The pink ones. I do not trust them, to be honest with you. As much as gustong-gusto natin ng unity, we cannot unite with people na gusto lang sirain yung bansa natin. Maraming magagalit sa akin, sasabihin nila, huwag natin isipin yung political colors ngayon. Pero, history will tell you that it's not true. No? Dami naman nangyaring people power People power na pinaunahan ng mga NPA and then wala naman nangyari. Lumala lang. So, what I'm trying to say is that there is a reason kung bakit ako pro Duterte. Marami nagsasabi, bobo ka, maka Duterte ka lang. Gusto ko rin magnegosyo, gusto ko rin yumaman, gusto ko maging bilyonaryo, pero I'm always thinking of the safety of my family and the community. Diba? Ang maganda kasi sa Duterte talaga, pag wala kang gagawing masama, okay ka. Kung hindi ka masamang tao, wala kang balak mga abuso ng kahit na sino, okay ka. You will thrive. Pero kung siga ka, o kaya gusto mong circumvent yung law, gusto mo, ako kaya ko naman magisiga Kung yumaman ako, baka masiga rin ako. Tangina, ngayon nga mahirap ako lahat. Tinitindigan ko. Kaya lang, you have to think of your community, your country, your countrymen. Hindi lahat, kung malakas ka kunwari, hindi naman lahat kasing lakas mo. You want to have a safe community for everyone. Safe. Lahat compassionate, lahat nagpapasensyahan, lahat naniniwala sa rule of law. Walang abusado. Kasi yung mga abusado pwedeng reklamo. Yan ang pangarap ko sa bansa natin. Actually, pangarap kong yumaman, pangarap kong maging oligarko, pangarap kong maging untouchable. Pangarap. Lahat naman tayo. Pero ang mas malaking safety net na may bibigay natin sa ating negosyo, hanap buhay, profesyon, kung nagbibuild ka ng empire para sa family mo, is the safety of the country, the fairness in the country. Diba? Kasi kung fair, kung we are moving closer to fairness, life is unfair. But if you're trying to be one step closer to fairness, everyone can thrive. Everyone can thrive. You know bakit yung mga Hudyo, yung mga Jews, yung mga Israelis, mayayaman sila ngayon? It's because meron silang community and kung saan ka magaling, tinatangkilik ka nila. Kung doktor ka, ikaw ang puntahan ng lahat ng mga Jews. Kung ikaw ay mekaniko, ikaw lang. They try not to compete with you. Kung may iba mang mekaniko sa community, they will partner with you. Para mas mayaman kayo. They will help you grow. That's the mindset. Hindi kanya-kanya. They will help each other. I think we should adopt the mindset of the Jews na tulungan community. Dapat tinitingnan nating fraternity yung kababayan natin. Kapwa mo Pilipino, we are a fraternity, we are a brotherhood. Dapat ganon. Hindi yung putang ina, gumawa lang ng fraternity, mga urakot yung mga putang ina dyan Sila, ano.
Sino nakaupo? Sila mga putang ina nila o sinong... The only thing na makakapagpabago sa bansa natin ngayon, mawala yung presidente. Kasi pag ibang presidente yung umupo, si tambaluslos na sinisisi ng karamihan ng kababayan natin ngayon. Ewan ko lang kung meron siyang arrive na kasing tindi ng arrive niya na sinakyan niya yung balikat ng pinsan niya. Kung hindi na yung pinsan niya yung presidente. O hindi niya tuta yung presidente. So, I think about it. Anyway, God bless.